Sa dami ng magagandang simbahan sa Pilipinas, may mga lugar na hindi lang basta dinarayo para magsimba, kundi para maranasan ang kakaibang kapayapaan, katahimikan at tanawin na tila hinugot sa isang panaginip. Mga simbahan na nakatayo sa tuktok ng bundok, sa gilid ng dagat, o sa gitna ng makasaysayang lungsod, kung saan ang bawat hakbang papasok ay parang paglalakbay, hindi lang sa lugar, kundi pati sa iyong kaluluwa. Kaya mga ka-Wowmazing, ihanda nyo ang inyong mga mata at puso dahil sa video na ito, tuklasin natin ang 10 pinakamagandang Catholic Church sa Pilipinas. Mga lugar na hindi mo lang bibisitahin, kundi mararamdaman. Number 10, Calaruega Church sa Batangas. Ang Calaruega Church sa Batangas ay isa sa mga pinaka-romantic at pinaka-relaxing na simbahan sa Pilipinas. Kilala ito sa kanyang Transfiguration Chapel na napapalibutan ng makukulay na bulaklak at lunti ang damuhan. Hindi tulad ng tradisyonal na simbahan, ang Calaruega ay parang isang nature sanctuary. Habang naglalakad ka papunta sa chapel, mararamdaman mo ang preskong hangin at tahimik na ambience habang inilalayo ka sa ingay ng mundo. Bukod sa pagiging popular na wedding venue, isa rin itong lugar ng retreat at meditation. Maraming tao ang pumupunta dito, hindi lang para magdasal, kundi para mag-isip at magpahinga. Sa bawat sulok ng Calaruega, mapapansin mo na ang kagandahan nito ay hindi lang sa itsura, kundi sa kapayapaan na hatid nito sa puso. Number 9, Miagao Church, matatagpuan sa Iloilo. Ang Miagao Church, o kilala rin bilang Santo Tomas de Villanueva Parish Church, ay isang UNESCO World Heritage Site na matatagpuan sa Iloilo. Ang pinakakakaiba na simbahan na ito ay ang fasad nito na may ukit ng puno ng niyog, isang simbolo ng buhay at katatagan ng mga Pilipino. Ang disenyo nito ay isang kombinasyon ng Baroque architecture at lokal na impluwensya. Dahil dito, nagiging kakaiba ito kumpara sa ibang simbahan sa Pilipinas. Hindi lang ito isang lugar ng pananampalataya. Isa rin itong buhay na kasaysayan na nagpapakita ng lakas ng loob ng mga Pilipino laban sa mga pagsubok. Number 8, Daraga Church, matatagpuan sa Albay. Ang Daraga Church ay matatagpuan sa tuktok ng Burol, isa sa mga pinaka-iconic na simbahan sa Pilipinas dahil sa perfect view nito ng Mayon Volcano. Ang kombinasyon ng lumang estruktura ng simbahan at ang perpektong cone ng Mayon ay lumilikha ng isang tanawin na talagang kahanga-hanga. Ginawa ito mula sa volcanic stones, kaya mas lalo itong nagiging matibay at visually striking. Kapag ikaw ay naroon, mararamdaman mong para kang nasa isang painting, isang lugar kung saan ang kalikasan at pananampalataya ay nagsasama. Number 7, Paway Church sa Ilocos Norte. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mo agad na kakaiba ang Paway Church. Hindi ito katulad ng ordinaryong simbahan na may mga simpleng pader at bubong. Ang simbahan na ito ay tila isang kuta. Matibay, malawak at halos imposibleng mabuwag. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang malalaking buttresses o makakapal na suporta sa gilid ng simbahan. Hindi lang ito disenyo, ito ay ginawa upang labanan ang malalakas na lindol. Isipin mo, ilang siglo na ang lumipas, pero nananatili pa rin itong nakatayo. Parang simbolo ng tibay ng pananampalataya ng mga Pilipino. Kapag naglakad ka sa paligid nito, mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan. Ang bawat bato ay tila may kwento, mga panahong sinalanta ng lindol, sinubok ng panahon, ngunit hindi kailanman bumigay. Sa umaga, ang liwanag ng araw ay nagbibigay buhay sa kulay ng bato nito. Ngunit sa dapit hapon, ibang-iba ang eksena. Ang simbahan ay nagiging golden brown masterpiece, habang ang langit ay unti-unting nagiging kahel at pula. Isang tanawin na parang eksena sa pelikula. Hindi lang ito isang simbahan, isa itong paalala na kahit gaano kalakas ang unos, ang pananampalataya na matibay ay hindi kailanman magigiba.
Number 6, Baclayan Church na matatagpuan sa Bohol. Ang Baclayan Church ay parang isang time capsule, isang simbahan na nagdadala sa iyo pabalik sa sinaunang panahon ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa bansa at hanggang ngayon, dala pa rin ito ang aura ng lumang panahon. Kapag pumasok ka sa loob, mapapansin mo agad ang kahoy na kisame, mga lumang pintura at mga antigong altar. Lahat ay tila hindi ginalaw ng modernong mundo. May kakaibang pakiramdam dito. Hindi lang katahimikan, kundi parang may malalim na presensya ng kasaysayan. Para bang bawat hakbang mo ay may kasama kang alaala ng mga taong nagdasal dito daan-daang taon na ang nakalipas. Sa tabi ng simbahan ay may museo kung saan makikita ang mga sinaunang relics, mga rosaryo, imahe at mga kagamitan na ginamit noong panahon ng Espanyol. Ito ang mga bagay na nagpapatunay kung gaano kalalim ang ugat ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kapag umupo ka sa loob ng simbahan at tahimik na nagdasal, mararamdaman mo ang kakaibang bigat ng kapayapaan. Isang uri ng katahimikan na hindi mo bastang mararanasan sa modernong mundo. Ang Baclayan Church ay hindi lang maganda. Ito ay buhay na alaala ng pananampalataya ng ating mga ninuno. Number 5, San Agustin Church, Intramuros, Manila. Sa gitna ng makasaysayang Intramuros, matatagpuan ang San Agustin Church, isang simbahan na hindi lang basta luma, kundi isang obra maestra ng sining at arkitektura. Pagpasok mo pa lang, mapapatingala ka agad. Ang kisame nito ay puno ng trompe-l'oeil paintings, mga painting na nagbibigay ilusyon na parang 3D. Para kang nasa loob ng isang European cathedral, pero nasa puso ka ng Maynila. Ang bawat detalye mula sa haligi hanggang sa altar ay pinaghirapan at pinag-isipan. Hindi ito simpleng simbahan. Isa itong simbolo ng sining, kultura at pananampalataya na nagsama-sama. Ito rin ang isa sa iilang simbahan na nakaligtas sa World War II. Habang ang karamihan ng Intramuros ay nawasak, ang San Agustin ay nanatiling nakatayo. Parang isang tahimik na saksi sa kasaysayan. Kapag naglakad ka sa loob nito, parang bumabagal ang oras. Ang ingay ng lungsod ay nawawala. At ang natitira na lang ay ang tunog ng katahimikan at dasal. Ang San Agustin Church ay hindi lang maganda. Ito ay isang piraso ng kasaysayan na patuloy na humihinga hanggang ngayon. Number 4, Manila Cathedral. Matatagpuan sa Intramuros, Manila. Sa puso ng makasaysayang Intramuros, matatagpuan ang isa sa pinaka-iconic na simbahan sa buong Pilipinas, ang Manila Cathedral. Sa unang tingin pa lang, mapapahanga ka na agad sa laki at elegance nito. Ang napakalaking dome, ang detalyadong fasad, at ang engranding entrance ay tila sumisigaw ng kapangyarihan, kasaysayan at pananampalataya. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang Manila Cathedral ay ilang beses nang nawasak at muling itinayo. Nasira ito dahil sa lindol, digmaan at iba pang sakuna. Ngunit sa bawat pagbagsak, muli itong bumabangon. Isang malinaw na simbolo ng katatagan ng pananampalatayang Pilipino. Pagpasok mo sa loob, ibang level ang ganda. Ang mga stained glass windows ay nagbibigay ng makulay na liwanag na tumatama sa loob ng simbahan. Parang may divine glow na bumabalot sa buong lugar. Ang altar ay simple ngunit napaka-elegante. Walang sobra, walang kulang, isang perpektong balanse ng kagandahan at kabanalan. Sa gabi, lalo itong nagiging kahanga-hanga. Kapag nakailaw ang buong simbahan, para itong isang royal cathedral sa Europe, ngunit may pusong Pilipino. Hindi rin maikakaila na ito ay isa sa mga pinakapaboritong lugar para sa kasal at espesyal na okasyon, dahil sa timeless at majestic na aura nito. Ang Manila Cathedral ay hindi lang basta simbahan. Ito ay isang buhay na simbolo ng pagbangon, pag-asa at pananampalataya ng sambayanang Pilipino. Number 3, Monasterio de Tarlac. Matatagpuan sa tuktok ng bundok.
Ang Monasteryo de Tarlac ay isa sa mga pinaka-espiritual na lugar sa bansa. Hindi madali ang pagpunta dito. Kailangan mong umakyat, maglakbay at maglaan ng oras. Ngunit pagdating mo sa itaas, mapapagtanto mong sulit ang lahat. Ang tanawin dito ay napakalawak, mga bundok, ulap at kalangitan na tila walang hanggan. Para kang mas napapalapit sa langit. Hindi lang pisikal kundi espiritual. Dito rin matatagpuan ang isang relic na pinaniniwala ang bahagi ng krus ni Kristo. Kaya lalo itong nagiging mahalaga sa mga deboto. Kapag umupo ka dito at tumingin sa malayo, mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay. Ang Monasteryo de Tarlac ay hindi lang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay ng puso at kaluluwa. Number 2, Antipolo Cathedral, matatagpuan sa Rizal. Ang Antipolo Cathedral ay isa sa pinakabuhay na simbahan sa Pilipinas, literal na espiritual. Araw-araw, libo-libong deboto ang pumupunta dito, lalo na ang mga biyahero na humihingi ng gabay at proteksyon mula sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Kapag gabi, nagiging mas espesyal ang lugar na ito. Ang ilaw ng kandila, ang tahimik na dasal ng mga tao, at ang malamig na hangin ng Antipolo. Lumilikha ng isang napaka-emotional na atmosphere. Hindi ito ang pinakalumang simbahan, pero isa ito sa pinakamalalim na koneksyon sa puso ng mga Pilipino. Makikita mo dito ang iba't ibang uri ng tao. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Lahat may iisang dahilan, ang maniwala at umasa. Ang Antipolo Cathedral ay simbolo na kahit saan ka man patungo, may gabay na laging nakabantay sa'yo. Number 1, Our Lady of Manaoag, matatagpuan sa Pangasinan. At sa ating top 1 kawamazing, ang Our Lady of Manaoag, isang simbahan na hindi lang sikat, kundi tunay na makapangyarihan sa pananampalataya ng mga Pilipino. Sa bawat araw, libo-libong tao ang dumadayo dito. May dalang problema, pangarap, sakit at pag-asa. At sa loob ng simbahan na ito, marami ang nagsasabing sila ay nakahanap ng sagot. Ang altar nito ay napakaganda. Gininto ang disenyo na tila sumasalamin sa liwanag ng pananampalataya. Ngunit higit pa sa itsura, ang pinakamahalaga dito ay ang imahe ng Birheng Maria na pinaniniwalaang mapaghimala. Makikita mo ang taong umiiyak, nagdarasal at nagpapasalamat. Dito mo makikita ang tunay na mukha ng pananampalataya. Walang arte, walang yabang, puro puso lamang. Sa gabi, ang simbahan ay nagiging mas kahanga-hanga. Ang ilaw nito ay tila nagliliwanag hindi lang sa paligid kundi pati sa puso ng bawat deboto. Ang Our Lady of Manaoag ay hindi lang isang simbahan. Ito ay isang lugar kung saan ang himala, pag-asa at pananampalataya ay nagtatagpo. Sa huli, mga kawamazing, ang tunay na kagandahan ng isang simbahan ay hindi lang nasusukat sa arkitektura o tanawin. Ito ay nasa pananampalataya, kapayapaan at pag-asa na nararamdaman natin sa loob nito. Sa mundong puno ng ingay at problema, ang mga simbahan ay nagsisilbing pahinga. Isang paalala na may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa atin. Kaya sa susunod na maglakbay ka, huwag lang lugar ang bisitahin mo. Bisitahin mo rin ang iyong pananampalataya. Alin sa mga simbahang ito ang napuntahan mo na kawamazing? I-comment lang yan sa ibaba. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.